Hello everyone! Welcome back to our vlog. Today po, pag-uusapan natin, ayan, check muna natin kung yung ano ginagawa na kasama natin. What are you doing? I play. Say welcome back to our vlog. Huh? Welcome back to our vlog. Welcome back to our vlog. Cheers! Ayan guys, wala pa kaming kagamit-gamit dito sa loob ng bahay. Wala pang upuan. Yung naglaba kami kahapon. Okay, ngayon pag-usapan natin kasi may nag-request sa inyo yung isa nating kaibigan na gawa daw ako ng video, ng vlog about sa experience ko sa immigration sa Manila at sa experience ko sa immigration dito sa Romania. Okay. Umpisa na natin. January 7. Ayan, baba natin yan. January 7 at 5 a.m. po yung flight ko. Since maaga yung flight ko noon, pumunta ako sa airport ng mga bandang 1:00 ng madaling araw. Alam niyo, sabi ng ate ko noon, walang pila pag ganyang oras. Walang pila, maaga pa. Walang pila. Ina-expect ko walang pila. Pero pagpasok ko ng airport, ang haba-haba na ng pila dun sa may check-in. So, mabuti na lang, pumunta ako dun ng mas maaga. So, advice ko po sa mga may flight ng mas maaga, much better din, mas mainam din na pumunta kayo ng airport ng agahan nyo pa. Kasi hindi nyo alam hindi nyo hawak yung sitwasyon, kung magkakaroon ba kayo ng problema, or kung gaano ba kahaba yung pila. Kasi yung sa akin, maaga na ako pumunta ha. 5:00 yung flight ko, pumunta ako ng 4 a.m. Pero sobrang haba na ng pila. Pumila ako doon ng mga 1:30 minutes, mga ganun, or 2 hours. Tapos, nung nandun ako sa may check-in, nung turn ko na, di ba may travel tax? Kailangan natin mag-pay ng travel tax. Yung iba kasi, yung mga ibang travelers natin, naka-include na yung travel tax sa plane ticket nila. Sa Turkish airline po ay hindi included ang travel tax sa ticket na binili natin or binili ng mga asawa natin. Nalaman ko yon kasi nung turn ko na mag-check-in, so binigay ko yung passport ko. Tapos sabi, need ko daw pumunta ng travel tax para itanong kung kasama na ba yung travel tax, included na yung travel tax na binayaran ng asawa ko sa ticket ko. So nung pumunta ulit ako doon, di ba ang haba-haba ng pila, tapos pumila ulit ako doon sa travel tax. Mga bandang mga bandang 3. Mga bandang 3 na. Pumila ulit ako doon sa travel tax, ang haba-haba din ng pila, guys. Tapos, nung turn ko na ulit, ayun, hindi included. Kaya binayaran ko ay 1,620, parang ganun. Or 1,620 in peso, Tapos, after ko magbayad ng travel tax, hindi na ako pumila dun sa check-in. Inantay ko lang na matapos yung nag-check-in. Tapos, pumunta na ako dun agad kasi mga 3:20 na. 3:20. 5 a.m. yung flight ko, kaya nagmadali na din ako. Mabuti na lang, mabait yung nag-assist sa akin. At inalaw niya akong kunin lang yung resibo ng travel tax. Tapos, gumora na ako dun sa may immigration. Pagdating ko din sa immigration, ang haba-haba din ng pila, guys. Mga bandang 4:30 a.m., nasa pila pa din ako. Flight ko 5 a.m. Ayun nga, 4:30, nagpanik na ako kasi nga, baka hindi na ako umabot sa flight ko, ganun. First time traveler ang auntie nyo, kaya tinawagan ko ang aking asawa. Sabi niya, don't worry, kasi hindi ka iiwan ng eroplano. Mag-i-special mention yung name mo kapag magbo-boarding na sila at wala ka pa doon. So, ayun, kumalmang auntie nyo. E di, nung turn ko na sa
immigration nung i-interviewin na ako. Hindi, pumunta na ako dun sa lalaki kasi yun yung available, yun yung walang tao. Hindi, pumunta na ako dun. Ang tinanong sa akin, ano yung purpose of travel? Sabi ko, family reunification. Kasi, basta sabihin nyo lang kung ano yung purpose of travel nyo. Kung tourist, family reunification, or ano ba, work, depende yan. Tapos, kailan ka babalik? Oo, tinanong sa akin kailan ako babalik. Sabi ko, I just have may one-way ticket lang po ako. Tapos, we will establish my residency there. Tapos sabi niya, kaano-ano mo yung sponsor. Sabi ko, asawa ko. Tapos tinanong kung ano yung status ng asawa ko. 'Di ba pag tinanong tayo, anong status ng asawa mo? Single or married? 'Di ba yung unang pupasok sa isip natin, single or married kasi status. Sabi ko married. Ewan ko ba? So, ang sinagot ko, married. Yan pala, ang tinatanong kung ano yung citizenship ng asawa mo. So, sabi ko, foreigner po ang asawa ko. Sabi niya, okay. Tapos, may ano ka ba? May CFO. So, pinakita ko yung CFO. Para to make sure na din, pinakita ko na din yung marriage certificate namin from PSA. Tapos sabi niya, okay, good. So, ayun, stamp na ng passport ko. Tapos, pumunta na ako dun sa may final screening. But, bago ako nakarating dun sa may final screening, in-stop ako ng immigration officer na babae. Tinanong, ano yung purpose of travel? Sabi ko sa family reunification. Tapos, sinanong kung may CFO ako. Sabi ko, yes. Pinakita ko yung CFO and marriage cert. And sabi niya, okay na ma'am, you can go. Di pumunta na ako sa final screening. Nagmamadali na ako nun guys kasi mag-alas 5 na. Tapos, so far so good. Nakarating naman ako ng maayos at ligtas. So, since may 6 hours layover ako sa Istanbul, nag-wait ako doon ng 6 hours talaga. Alam nyo ba, sobrang pagod na pagod ako noon. Tapos, gutom na gutom. Tapos, ang tagal-tagal pa. Diba, lumabas ako ng ibang bansa ang flight ko sa Manila to Istanbul ay 5 a.m. at 12 hours yon. Manila to Istanbul, 12 hours. So, parang nag-adjust yung time. So, total of parang 2 araw akong mulat. As in, lutang na lutang ako. Wala akong energy. So, ayun na nga. Pagdating ko ng ito pang nakakatawa. Pagdating ko dito sa Romania, nung nagland na yung aeroplano namin, ano kasi yun, bababa ka sa stair, tapos kailangan mong sumakay sa bus para pumunta doon sa may airport. Hindi kagaya sa Manila na na may tunnel. May tunnel papuntang aeroplano. Dito hindi. Bababa ka or sasakay ka ng bus para pumunta ng airport. Before ako pumunta dito sa Romania, sabi ng asawa ko, kailangan mong magsuot ng makapal kasi sobrang lamig dito. Without me knowing, wala akong idea kung ano yung lamig na sinasabi niya. So, ang sinuot ko nga, manipis, yung pang tropical country lang din yung suotan natin. Kaya the moment na nasa door na ako ng airplane, alam niyo ba, hindi ko na magalaw yung foot ko kasi sobrang lamig. Nginig na ako. As in, sobrang lamig. Hindi ko ma-explain sa inyo kung gaano kalamig. So far naman, nakarating kami sa airport. Hindi naman malayo yung aeroplano sa aeroplano. Oo, yung aeroplano sa sakyan namin sa airport, mga 5 minutes lang. Ganun. So, ayun nga.
Ang tinanong naman sa akin dun sa immigration dito sa Romania, dito sa Cluj, kasi dun mas malapit tong city namin, hindi sa capital. Sa Cluj, Cluj-Napoca. Ang tinanong sa akin ay, what's my purpose of travel? Yun nga, sabi ko family reunification with my husband. Tapos I married to a Romanian citizen. Pinakita ko sa kanila yung marriage certificate namin from Romania. Kailangan nyo guys dalhin yung lahat ng, kailangan yung ilagay sa hand carry nyo yung marriage certificate nyo from Philippines tapos Romania. Tapos yung CFO, yun, importante yun. Yung tatlong document na yun. Ilagay nyo lang sa hand carry nyo para mas mabilis nyo siyang kunin. Silang kunin kapag need nyo. Ito pa ang naging problema ko. Ano pa ba? Yun lang naman. Wala naman ibang tanong sa akin. After nung tinanong sa akin, stamp, tapos inantay ko na yung luggage ko. Maliit lang naman din kasi yung airport dito sa Cluj. Kaya hindi ako maliligaw. Tapos sa labas, nag-aantay na din yung asawa ko nun. And then, some advices lang. Nga pala, dun sa Istanbul Airport, kapag may layover kayo, parang may nabasa ako dun sa website ng Istanbul Airport na kapag may 6 hours and more layover ka, may free tour ka yata. Yes, may free tour. And kailangan mo lang sabihin sa may information desk na you have more than 6 hours layover at bibigyan ka ng may travel ID yata kayo. Ewan ko. Hindi ko alam kung tunay yon, pero hindi ko na tinry. Nag-stay na lang din ako sa airport. And then may 1 hour free wifi sila. You just need to scan your passport. Yung may picture kayo, yun. I-scan nyo yun. Tapos may lalabas na parang resibo. And then naka-indicate doon yung name ng password ng wifi at yung password. So, after that, additional information lang, ay clarification lang guys dun sa question nyo kasi maraming nagtatanong na to about sa isang requirement dun sa pag-apply ng family reunification visa, yung bank statement ng inyong spouse. Diba, nasabi ko sa isang video namin na need ng bank statement. Yes po, need po ng bank statement. At tinatanong niyo po kung magkano dapat ang laman ng bank statement ng inyong partner. Sa sa Romanian Embassy, yung requirement po nila doon, wala pong naka-indicate na exact amount. Ang importante lang po doon ay titingnan yung monthly income ng inyong asawa, kung may pagkukuhanan ba siya ng financial to support you during your stay here in Romania. Kaya po kailangan nila ng 3 recent months. 3 recent months po kapag nag-apply kayo. Halimbawa, kapag nag-apply kayo ngayon, January, need nyo ng December, November, and October na bank statement ng inyong hubby, ng inyong asawa. Ulitin ko po, walang specific na amount. Ang i-check lang doon ay kung may monthly income ang inyong asawa to support you during your stay here in Romania. Ano pa ba? May nagtanong din sa akin yung affidavit of same person. Kasi pumunta daw siya ng notary and nagpagawa daw siya, tinanong daw niya yung affidavit of same person at hindi daw alam, wala daw idea yung attorney. And
I'm not sure if they don't have idea, pero sa notary po kasi, alam nila yun. Basta sabihin nyo lang, magpapagawa po ako ng affidavit of same person. Alam po nila yun kasi yun yung trabaho nila gumawa ng mga affidavit at may draft po sila sa lahat ng mga affidavit. Ang purpose po ng affidavit of same person is to make sure it's something like a supporting document also that alam niyo ba yun, yung tawag dito, yung taong nakalagay sa ID, yung pangalan mo nung dalaga ka pa ay same din na tao sa apelyido mo or pangalan mo nung married ka na. So they are both the same person. Parang supporting document that you are the same person. Na nag-change lang yung name mo kasi married ka na. Ganon. Ano pa nga ba? Ano pa nga ba yung tatanong nyo, guys? Okay. Yung next video po namin ay i-discuss naman namin kung paano yung application ng resident permit dito. So, stay tuned, guys. And I hope I answered all your questions regarding on my experience and the questions that the immigration asked me when I traveled to Romania. Okay, see you guys in our next vlog. Bye-bye. Busy siya. Bye-bye, guys.